yung mga experimental drug, probably ang mag-benefit nito yung mga pasyente na nandun sa severe form, no? Yung mag-manifest na ng severe form. After intervention, nagmamanifest na ng severe form. But as of now, wala tayong gamot for that. It's mainly supportive, fluid, and monitoring mismo sa loob ng hospital. What we just heard are yung mga explanation dun sa mga claims. If you will look at the position paper, it did not stop there. We have dun sa bandang huli trying to discuss the ethics behind the clinical trial. We were saying that the paper itself, the protocol, was faulty. It was not a valid clinical trial protocol. As I said a while ago, I'm the region coordinator for the ethics committee. I am a clinical epidemiologist. I took up my clinical epidemiology in the UP College of Medicine. That's why I was assigned this part to discuss with you the clinical trial. What people are saying is that we are curtailing the discovery of a new drug for dengue. We are not saying that, but as we said, we do not want shortcuts, because when you involve clinical trial, you have to adhere to strict guidelines in the conduct of these studies. So the long road to a discovery of a new drug takes around 10 to 15 years. It would start from an idea of a possibility of a new drug all the way to the registration in the FDA, the Food and Drug Authority. And in between, it goes to a different exploratory development processes. It should go into the different phases of clinical trials, phase 1, 2, and 3, as I will show you later on, before it goes into a full development studies, phase 3 or phase 4 clinical trial. Before all of that, it should have undergone preclinical testing. We believe that berberine, for example, did not go through the initial steps. It went straight to a phase 3 clinical trial. When you talk about a preclinical testing, it should undergo laboratory testing. It should have undergone a review of its protocol by an accredited institutional review board, and it should have been used in animal testing. And all these steps, we believe, are not present in this case. Before it goes to a full clinical trial, into its phase 1, phase 2, and phase 3. In phase 1, these are those finding studies wherein you look at the assessment of a drug. Goes to phase 2, which is the proof of concept. You test if there are beneficial effects or if there are undesirable effects. We have established use for the artemisinin derivatives, but we do not know the effects of berberine. We do not even know if berberine has that potential to cure dengue as it claims, because we have not tested its proof of concept. They failed to show us these parts. Before it goes to phase 3, which is a comparative efficacy trial. If you look at the protocol for this particular trial, it is an open label trial. It did not compare it to a standard treatment. You have to do that by means of randomization. In this particular case, it did not do that particular step. Then you do the analysis and the follow-up. So this is basically, in a nutshell, what a clinical trial should be. From the approval of the protocol, recruitment of patients, before you finally register it in the FDA. This particular drug combination did not have an approval from the FDA for its use in dengue. Again, this is just a representation of the different steps in the development of the clinical trial.
As I've said, not all drugs that are discovered eventually end up in the FDA and given a license. Because along the way, there is a high attrition. Because you discover side effects, you discover that there are increased deaths, for example. So all this should be known to us in these different phases of clinical trials before we can use them for clinical use. And when you conduct a clinical trial, as you can see in the position paper in the last part, you must observe the principles of biomedical ethics. I would just like to emphasize that there are four principles, but the most important that will pertain to this clinical trial would be non-maleficence and beneficence. When we talk of non-maleficence, it is first do no harm. This means the non-infliction of harmful acts that may impair health or survival or lead to mental distress or loss of privacy. Unless we are definitely sure that berberine will not have a deleterious effect to a particular person, then we cannot use it. Next is beneficence, wherein the potential benefits to subjects and to the society should be maximized. And there should be protection of the welfare of patients and subjects as well as the promotion of the common welfare. When you conduct a clinical trial, what is utmost in your mind should be the welfare of the patient involved in the trial. If we are sure that a particular drug to be given to them is safe, then we cannot use it in a trial. Why all these things came out? Because in 1945, there was the Nuremberg trial. These are the doctors after World War II, the German doctors who conducted medical research in humans without properly observing the principles that I showed you. And most of these were convicted death. We do not want a repeat of the Nuremberg. So these are the different codes of conduct that we should follow when we develop a protocol and we conduct a clinical trial. But what I would like to concentrate on is the World Medical Association Declaration of Helsinki, which has undergone different revisions. The last one was in October of 2013. This is a set of principles regarding human experimentation developed by the World Medical Association. This is considered as the cornerstone document of human research ethics. What is important here is that the well-being of the human subject should take precedence over the interest of science and society. Again, we are not curtailing discovery, we are not curtailing science, but we want to maintain the safety of our patients. It is the duty of the physician to promote and safeguard the health of patients, including those who are involved in medical research. And the physician's knowledge and conscience are dedicated to the fulfillment of the duty. We are bound by the words, "The health of my patient will be my first consideration." We mentioned a while ago by Dr. Tony Leachon that the trial was conducted to children 6 to 18 years old. Again, children are vulnerable subjects. Not all clinical trials can be conducted on children. We must make sure that a right trial is conducted to children before this can be approved. Why? Because children are vulnerable subjects. They are designated as vulnerable, and this acts as a protection as well as denying immediate access to them. That means not all clinical trials can be conducted in children unless they are conducted in adults and proven safe in adults. Because children lack the legal capacity to consent, and many are incapable of understanding research, and pediatric trials are more difficult to complete. Therefore, we are taking special issue in this trial because they included children. If you will look at clinical trials from 2005 to 2010, there are very small number of clinical trials compared to clinical trials in adults. When we talk about clinical research, we have to make sure that the research is ethical. Because if it is not ethical, based on our guidelines, it should not be done or conducted. When you conduct a clinical trial, this is just an example of how the protocol should have gone through
a review by the Institutional Review or Ethics Board. There are a lot of steps that need to be followed. There is a line wherein a clinical trial has to be approved by an ethics board. In our case in the country, it should be the Food and Drug Authority, the FDA. The FDA can assign an institution's review board to be a reviewer, but in this particular case, we don't know who reviewed their clinical trial. These are the things that you have to consider when you review a clinical trial protocol. You have to consider all the Declaration of Helsinki, the World WHO, the FDA guidelines, etc. Good clinical practice. All this we discussed as I remember during our last meeting 2 weeks ago. Before you are able to get an IRB approval. And FDA in our country is the gatekeeper of all clinical trials. Therefore, FDA should have approved this particular clinical trial. If you are asking if FDA approved it, I suggest you ask FDA. Or if you are reading the newspapers already, I think the answer is this was not approved by FDA. And we are requesting that we be transparent in terms of these protocols and the results of clinical trials. Whether the clinical trial is good or bad trial, public should be able to scrutinize these protocols and these results before we can say that these are safe for human consumption. I think that ends our discussion. If you have questions, the floor is open. Birthday niyo. Alam birthday niyo. Ganda ng picture niyo. Kuha ko pati anak mo. Ay, titignan mo. Magandang araw po sa ating lahat. I'm Annabelle Salada from Radio Aguilar. Sir, 3 points lang po. Tatlong, medyo, kasi as a reporter and a broadcaster, napakahirap po mag-broadcast at napakahirap mag-report kapag ka po, parang blind items. Una, wala pong binanggit doon sa press release na binigay sa amin. Anong pangalan ng gamot, di po ba? Pangalawa po, yung pharmaceutical po na nagawa po nung gamot. And another po, 3, yung medical center kung saan yung pasyente na binabanggit ko dun sa press release. Kaya ko naman po naitanong po, kasi sa paggawa ko sa paggawa ng story, gusto ko balance. Pag binabanggit po kayo na eto, gusto ko rin po makuha yung kabilang side. Para pag nag-invite po ako ng resource person, halimbawa po interview ko si Dr. Tuan, meron din po ako ma-interview na ayun po kay Dr. Tuan, reaction, ganyan. Tapos syempre po, para po balance po yung content po ng ating pong items, news items. Hindi po, yun lang po. Kala ko question. Suggestion. Hindi ko sasagutin ng diretso, okay? But nakita mo naman yung sa newspaper, I think si Jocelyn ang sumulat pa nun, about the particular order of our acting secretary right now regarding that, of the suspension. So, I think doon na lang natin kunin para eksakto yung details. So we don't want to play on the politics side. Sa amin bilang academicians, scientists yung iba, is we actually attack on the details in the science. So I think that it's all over the place naman eh. We are pertaining to that particular study. And I think our good friend here, Jocelyn, can bear this out with us na nandun naman kaklaro yun. So, yun dahil sa yun, dun yung kukunin yun. Ito po yung explanation po namin. Kasi nakita lang namin po yung protocol na yun sa pagsasubmit po ng isa po naming doktor. Malaking parte po siya sa amin eh. Yung Amang Rodriguez Medical Center, isa po yan sa aning hospital na paglalagakan sana ng pag-aaral. Ngayon, siya po ang chairman ng buong residency training program na nagte-train para maging internal medicine.
nung pumunta sa kanya ho yung papeles, sabi niya parang hindi tama. So kinonsulta niya ang chairman ng department, si Dr. Ramoncito Habaluyas. And then, after that, tinawagan niya ako. Sabi ko, i-put mo into a formal letter. Kasi hindi ko maaktuhan yan without a written letter. So, yun po, doon po nanggaling yun. Kung ano yung pinapertain yun, nasa newspaper. But doon ho namin nakuha po yung protocol. And then, ang ginawa ko namin sumunod, pina-analyze ho namin sa isang task force. Okay, ang unang task force po ay yung PSMIG, infectious disease. Para alam niyo po yung proseso. Nag-gather sila ng mga experts ho dito. Number 2, dinrefer din namin sa ethics committee. Kasi pag ho isang pag-aaral, hindi mo na-refer sa ethics, hindi po valid po rin. Yun ho ang pinaka-importante. Ang chair ho niya, si Dr. Bersa Soco. Okay, taga-East Avenue po siya. Dito? Andito rin po siya. Okay. And then si Dr. Amy Mateo, siya po yung nag-report sa amin. Nirefer namin ho sa advocacy committee kasi part din ho niyan. Nang head ay isang dalubhasang epidemiologist, si Dr. Antonio Dance. Siya ho ang unang gumawa ng critical appraisal. Pagpasa ho sabi ng protocol, alright, in-appraise niya kagad, sabi hindi magandang pag-aaral. Yun naman, ang regent doon, si Dr. Maricar Limpi, nandyan din ho siya. Okay, so pagkatapos po noon, meeting na kayo, nag-meeting ho kami 3 beses. Naimbitahan ho namin sa meeting si Dr. Kenneth Hartigan po. Dumating po siya. Okay? Nung nasa FA pa po si sir? Hindi. Ngayon lang. Ngayon lang. Mga December 5. Opo. Nag-meeting kami sa isang lugar kami. At sinabi niya yung istorya. Okay? Mas maganda siguro siya interviewin niya. Sinabi niya sa amin yung nangyari. Inibitahan ko din namin ang PCHRD. Hindi mo nakadating, busy ho siya sa time. Pero nagpadala siya. Nagpadala ho siya ng letter na pinoward niya ho kay Secretary Ganin. So binigyan niya kami ng letter. Okay, nasa Johnny rin po yun. At may interview po siya sa, I think, sa TV Patrol. Okay. So, andun po yun. Pagkatapos nun, nag-meeting kami 2 beses ulit. December 11 sa UP College of Medicine. Alright? And then, pinalangkas po namin yung first draft. And then, pinanalyze namin, pinaproban po namin sa board, sa legal, kung meron po kami rito problema. At in the interest of public safety, sabi mo ng lawyers po namin, walang problema. So kaya makapansin yung position statement namin, walang pinapatunguhan. Okay. Ang pinakahuli, ba't namin kinonduct tong health forum? Ang initial namin paglabas kahapon, hindi maintindihan ng publiko. Ang nakintindi lang, isang may edad, 70 years old. Ganda nito, pero hindi ko masyado maintindihan. So, ginawa namin, nag-health forum kami ngayon, para in layman's approach, ma-explain din nyo kung ano yung study. Alam naman namin Pasko next week, wala na ho tayong pagkakataon i-discuss. And therefore, yung urgency. Yun o ang tunay nangyari po dito. Okay, Sir Doc, in layman's term po, yung gusto niyo pong magpalaganap through media, ano po yung gusto ng PC, para po sa aming mga media na yun po yung broadcast namin, report namin na mauunawaan po ng publiko. Bibigay ko po yung mikropono sa panel experts. Bilang presidente ng PCB, sinabi ko lang po sa inyo that we underwent a rigorous process on how to approach this, and may due diligence din po kami ginawa. Hindi po marami nag-criticize for about a month or 2, but wala daw medical community dito. Mahirap po mag-comment nang wala ko kayong datos. That we have the data right now. It's a moral obligation to protect the public. Gusto ko kong ibigay ang mikropono sa kanilang 3 kasi sila yung expert dito. Unahan na lang mo natin sa Dr. Panaligan. Unang yung pinaliwanag ko kayo na yung sakit, no? Yun ang gusto namin paalam at sana maintindihan din ng mga takalano sa atin. Critical, hindi agad-agad na susolusyonan, no? Hindi agad-agad titignan ng mga doktor. Pangalawa, kung hindi nila nalalaman kung anong pwedeng mangyari sa kanila kung sakaling hindi mabigyan ng tamang paraan para masolusyonan o maiwasan ang komplikasyon ng dengue. So,
nung lumabas kasi yung announcement sa dyaryo, I'm sure nabasa nyo, October 23, na breakthrough in dengue treatment. No? So lumabas yun. Lahat kami naggulat kasi hindi namin alam na merong ganong gamot na lalabas. So kasi simula nung naging doktor ako, simula nung naging specialista, isa lang alam ko sa dengue pagkamitan fluids, and up to now hanggang ngayon ang WHO din pa rin kailangan sigurado na tama binibigay ng tubig o fluids. Hindi siyempre ordinaryong tubig lang kasi minsan pag umihi na madalas napabukas ng mineral, so dapat lahat balanse din. So ang gusto namin ipabatid sa mga ating babayan tungkol sa trial na yun, sana bago gumawa at sana maintindihan nila na meron pang ibang paraan o mas magandang paraan na hanggang ngayon yung pa rin naman. Doon sa pinakita ko kanina, bumababa ang case fatality rate o bumababa yung dami ng namamatay, at ang pinakatamang paraan at pinakatamang solusyon doon ay maunawaan lahat ng mga Pilipino na maagang pagkonsulta, yun ang pinakatama. Sa akin naman, dapat lang mapaliwanag sa publiko na wala tayong sapat na pag-aaral ngayon upang magkaroon ng expanded clinical trial on dengue tulad nung gustong mangyari ng Department of Health. Ang pinabasihan nila ay hindi sapat na basihan upang gawin ang clinical trial na ito sa mas maraming tao, lalo-lalo na kung kasama doon yung mga bata. Wala ba yung DCS? Yes, sir. Sir, sa tingin niyo, wala kayang malaking mga drug pharmaceutical company na nagdidikta sa mga doktor para itong gamot na ito ang mabisa? Hindi kaya merong magmamanipula sa tingin niyo, sir? Wala kaming datos para sabihin yun. Kami po mga doktor, science ako, exact science po kami. Ang mga ganyan pong klaseng mga tanong, maaaring speculative. Siguro, mas maganda ang tanongin natin diretso kung nagsalita naman po sila sa publiko, nakita nyo sa television, mas maganda sila ang tanongin ninyo. We are here to explain the science part in the interest of public safety at research. We cannot say more than what we can say right now kasi I don't think it's right. It will be speculative, it will be hurting for them. I think in the spirit of Christmas, we should defer your question and let them answer them in the right forum as well. Yeah, good morning po. Julie Guzman from DWBL. Nakikita ko yung exert na effort na ginagawa ng PCP ever since. No? Congratulations on that. Sa pansin ko, marami lang sakit na lumalabas dito sa ating bansa na minsan imported pa galing pa sa ibang bansa yung mga sakit na nalalaman natin. Inyo pong, kasi this will be the last forum natin for year 2014. Ano po yung mga paghahandang ginagawa po ninyo para po dun sa next year? Ano man yung problema, masolusyonan? Kasi alam ko ang PCP, ang pinakamagaling na grupo na nakita ko sa Health Forum na nagbibigay ng tamang guest para magbigay sa amin ng tamang informasyon. Magandang tanong. Usually, pinapattern namin yan sa isang direktiba ng advokasya. Si Dr. Marie Arlene Pin mag-explain yan. Pero ito ang focus po namin. Non-communicable diseases. Yan ang una. Kasi yun ang top killers ng country. Di ko kami sumasablay doon. Ngayon, and then, ang susunod naming balak ay yung syntax sana ma-utilize kasi ang laking pera po nun para mo mapigilan natin ang pagdami. Ngayon, pag may mga burning issues katulad nito, sasagutin ho namin sa Health Forum. Kunyari, nagkaroon tayo ng issue sa stem cell, nagkaroon tayo ng issue
regarding this one. Yeah. Marami tayong mga kontrobersiya na inaaral mo namin, depende. And then, thematic din po, depende mo sa month. Let's say, February po, yan po ay heart month, so heart attack ang di-discuss. Enero, baka putukan. So, thematic eh. And then, we refer po to the specialty society. Pero pag may burning issue of national interest, nire-refer po namin, pinag-aaralan para maging relevant po kami sa country. Kasi ang hirap naman po, meron mong sakit katulad nito, o trial na to, tapos ang iyong ni-lecture, galis, aso. So parang hindi siya resonating. It should be relevant as well and may impact sa national interest natin sa country. So ganun po namin iniisip ang health forum po namin. Opo. Kahapon po kasi nakausap ko si DOH, yung dating DOH secretary. At nakita po natin yung improvement, sabi nga po ng mga doktor. Ang problema na parang nahahati yata yung mga grupo ninyo eh. Meron ho ba kayong controversial na usapan o pwede ho bang malaman namin kung ano yung problema sa mga pagitan ng mga doktor? Kasi sa ngayon, namang problema din yung ilang grupo namin tungkol dito sa PMA din, di ba? Hati din yung grupo nila. And I understand Dr. Kalimag is the real one who won for the election. Well, alam nyo, sa aking palagay, we cannot please everyone. Sa bahay nga, tatuan ako eh. Hindi lahat sila nag-agree. You have about 70,000 doctors. Kanya-kanyang opinion yan eh. Ang importante, majority kinukuha natin. We cannot please everyone eh. Ngayon, tungkol sa issue, let's say sa department, wala ho kami issue doon. Private sector ho kami. Marami ho kami ginagawa to save our patients. And the least of our concern is to deal with political side. We don't like that. Kasi galit po ang aming asosasyon sa ganito. Maingat po kami rito sa paglabas kasi I know it will have political color. But sa amin lang ho, kung ano lang yung tama, ginagawa ko namin. Ang tawag ko doon ay moral courage. Kahit marami ang magagalit dahil sa sinabi mo kay colleagues or gobyerno, ay hindi ko pwede. Kasi isang moral right to ng isang doktor, lalo ng isang asosasyon, na ipagtanggulo yung pasyente, which is the ultimate stakeholder. Tungkol naman sa PMA, magkabati naman kami ng PMA. May magsasabing ganyan. Again, in any association, lagi may ganyan. We hope that later on, kung buong bansa nga hindi nga united, how much more kalitiin. Diba? So, sa akin, there's always a place na mag-unify tayo. I think that time will come po. Thank you so much. Kung mapupuntan nyo, lahat ng mga sinabi ng eksperto, pati yung last part namin, isa lang naman yung pinapatunguhan nun eh. Yung pinagbasihan ng lahat ng ito, di ba? Yung pag-aaral, yung study na ginamit para magkaroon ng panibagong study doon sa 6 na different hospitals. Kung meron man kaming isang bagay na gustong iparating sa inyo, ang dapat lang natin tandaan na ang pinagbasihan ng pag-aaral na ito is fatally flawed. Ibig sabihin, scientifically, hindi tama yung pagkakagawa ng pag-aaral na yan. So if there is one thing that we have to remember in yun, hindi sapat, hindi scientifically accurate, fatally flawed yung pagkakagawa ng pag-aaral na yun. Therefore, walang basihan na may bagong breakthrough drug sa dengue until such time na makagawa tayo ng pag-aaral na properly designed, ethically approved, dumaan sa tamang proseso, at naka-enroll ng tamang subjects para dun sa pag-aaral na yan. Pero kung itong isang trial na to lamang ang pagbabasihan, wala tayong dapat pag-usapan. Mali ang pagkakagawa ng clinical trial na yan. Yes. Tapos na yun sa monitor. Hindi ko lang po kanina, medyo nahuli ako. Ako like may parang wrong sa mga kainin ko. Yung po sinasabi nilang breakthrough na gamot sa dengue. Tatlo po yun sa pagkakaintindi ko. Yung dalawa, nagkakakos ng immunity sa malaria. Ngayon yun ako kung tatlo. Ano naman po ang problema doon? Kasing gero yun eh.
Ano ho yung problema doon? Bago ko doon. Okay, tama po yung sinabi mo, no? Yung dalawa doon, meron siyang visa sa mga malaria. Kasi yun yung ginagamit natin ngayon sa panggagamot ng malaria. So, isa sa question doon, yung pangatlo, yung herbal kasi siya ng component. Base sa pag-review namin doon sa yung component na yun, yung herbal na yun, wala po kaming nakita sapat na pruweba or evidence na yung gamot na yun or yung herbal na yun, meron siyang activity against the virus. So hindi namin alam baka sinali lang siya doon para kung merong maganda ang result ng study na yun, nadadamay siya na okay din pala tong gamot na to. Which is really unethical din, no? Kasi kung gagawa ka ng study against a particular drug, it should be independently na hindi siya isama doon sa ibang gamot para makita mo kung merong visa siya. Pero again, sasabihin ko lang na sa sinabi ni Dr. Tranquilino, dapat pinag-aralan mo na nila, eksperimento mo na bago nila tinuloy yun sa mismong meron ng mga ganong klaseng infection. Sa kadaling sabi po, wala pong silbi yung gamot na yun. Hindi po yun for dengue breakthrough talaga. Hindi po. Ngayon, nakakalang po ako, bakit walang approval ng FDA, nakalimutan sa akin, tapos pinagagamit. Hindi ko maintindihan. At ngayon po, ano nang estado niya? Stop na po ba ang gamit? Po, wala na po yung study na yun, tinigil na po sa mismo yung secretary ng Department of Health, pinatigil niya yung pagtuloy ng study na yun sa ibang hospital. Kasi natapos na po siya sa isang medical center, pero tinuloy doon sa ibang hospital sana. Pinapalawak niya yung study sa ibang hospital, pero hininto na po yung study. Wala na. Okay, next question. May gusto lang po idagdag po. Ang dinidiscuss po natin ay science po. Dito po sa dinidiscuss nila ng pag-aaral, wala mong science involved dito. So, lumalabas po na mahirap po paniwalaan mo yun. Yung breakthrough mo hindi. So, kami po on the science part. Ngayon, regarding the FDA approval, nakausap naman namin si Dr. Go at sabi niya hindi nga, siguro kausapin din niyo siya. Ngayon, kunyari, hindi pumasa doon sa FDA pero napapunta sa ibang aspeto kasi doon sa isang area ng DOH. Hindi lahat po kasi ng legal ay ethical. Okay, maaring legal ka pero hindi ka ethical. Magkaiba po yun. Okay, gusto ko lang linawin mo yun. Meron po tayong mga ginagawang regulasyon na maaaring legal pero hindi ethical. Meron din po tayong ginagawa na hindi na legal, hindi pa ethical. Yun ang pinakamalubha sa lahat po. At pag po tayo napasok po doon, ang kawawa po taong bayan. So we're raising this alarm in this particular forum because we think na baka doon sa aspetong yun. Kaya malinaw naman yung in-explain nila, so we don't want to meddle the issue about legality and ethical. But I think ang mahalaga po sa mga doktor na nandito po ngayon, yung ethical side po. Kasi yung legal po, pwede po yan magkaroon po ng problema sa iba't ibang aspeto. Pero yung ethical part, huwag po natin kung aalisin yun. Kasi pag nagmamanage po kami ng pasyente, yung ethical part po. Ibigay ko lang mic po kay Dr. Marie Carlin Ping. Para lang tayo magkaintindihan lahat, ano? Nung sinabi po ni Dr. Yachon na walang science, ang basihan dito ay wala namang supposedly science, pero walang science. We are actually, yun pong walang science, ito po ay nagre-refer doon sa original study which was done before, no, mga around 2012. Annabelle, para lang din maintindihan to kasi binanggit nga na kinausap namin si Dr. Art Go because at that time, no, si Dr. Kenneth Go ang FDA director. So, alam niya kung merong in-apply na may application for approval ng FDA itong pag-aaral na ito. And
it was actually from Yale that we learned na walang application na ginawa sa FDA. No? So yun yung ano doon. Kaya sinasabi namin na walang ethics, walang pina-aprobahan sa FDA, kaya supposedly dapat kung may trial, magpapa-aproba doon sa FDA. So, hindi ito nag-undergo ng usual process. Kaya ang call ng PCP ay dapat we have to strictly observe good clinical practice. Hindi po pwedeng mag-shortcut. Kasi pag tayo nag-shortcut, maraming malalagay sa peligro. No? Kasi ang concern natin ay yung safety. Yun ang unang-una, safety ng mga tao na ma-i-involve doon sa clinical trial. So, very important. Hindi pa nga nakikita kung talagang magiging effective yung gamot eh. So, kailangan safety muna. No? Bago mapalagana at mapagawa yung clinical trial. So, nagkakaintindihan tayong lahat. Thank you. Po, Jocelyn Uy from Inquirer. You mentioned that one of the problem is nag-skip po ng process. But there are doctors po na who are saying who are supportive of the new drug or breakthrough drug na it skipped some of the steps like yung preclinical trials because it's just repositioning or repurposing of the drugs like for artesunate and artemether. Yeah, you're right. Yung artemisinin component niya, accepted yon for the treatment of malaria. So walang problema doon. Yung berberine is a herbal medication. Herbal medication has no indication. So if a particular herbal medication is going to be used for a specific indication, such as this case, dengue, then it should go through the same process as a new drug. So, dadaan siya sa buong proseso, pupunta siya sa FDA, mag-apply siya doon, maraming requirements for that. So, yun yung mga prosesong hindi nagawa. Kasi nga, ang tingin nila, dahil herbal siya, pwede na siya. Pero ginagamit mo siya ngayon for a specific indication na dengue, hindi ba pwede yun? Even for artemisinin component, yung dalawa, ang indication niya is for malaria. It's not indicated for dengue. Therefore, if you're going to use it for another indication, it should apply to FDA for a new indication. And FDA will decide if it should go through the process of a new drug application or hindi. But since it's a new indication, it should go through a new process as a new drug. So yun yung nakalitaan, hindi nagawa dito. Kasi nga, ang tingin nila, since ginagamit na sa malaria, gamitin ko na rin sa dengue. Besides, there was no scientific proof that these drugs are effective for dengue. Particularly berberine. As I said, yung first two, okay siya sa malaria, but not for dengue. Magkaiba pala yun. So, because in terms of the berberine po, it will also take, at least you mentioned earlier na 10 to 15 years po. Yes, ideally, yes. Kung dadaan siya sa tamang proseso, ganun katagal for us to prove na effective siya for dengue. Only after that time na pwede mo siyang gamitin sa malalaking clinical trial. Yung 10 to 15 years kasi kasama na doon yung preclinical trial. Kasama na rin doon yung sa animal studies. Kasama na doon yung dose ranging. Kasama na doon yung sa maliliit na number ng subjects. Kasama na yun. Before going to phase 3 and yung phase 4. Yung phase 4 kasi, after na mabigyan ka ng license ng FDA sa stage 3, magpo-post-marketing surveillance. Kaya ito yung for effectivity and safety niya in the real world. Kasi yung phase 1, 2, and 3, control yung trial mo. Di ba? Control yung situation mo. But sa actual practice, yung nagbibigay phase 4 na yun, after na yun ng registration sa FDA. May dadagdag lang ako, and I think pwedeng dugtungan ni Dr. Mario sa kanya o kaya ni Dr. Solarte. Siguro mapapansin ninyo na talagang
ine-emphasize namin dito yung tamang proseso na kailangan you have to really go through, no, para mapakita natin na effective ito at hindi maglalagay sa peligro ang mga Pilipino, lalo-lalo ng bata. Okay? Kasi sa ngayon, bakit namin pinagpipilitan to? Actually, kasi may mga back promising daw ang gamot na ito. Pero right now, ang standard of care natin ay effective, no? At alam natin na hindi malalagay sa peligro yung mga Pilipino na magkakasakit ng dengue. And if you, di ba doon sa pinakita natin, although maraming kaso ng dengue, pero ang percentage ng mortality natin ay mababa. Okay? Because ang ganda ng ating standard of care. At yun din, yung ginagamit nating standard of care ay yung recommended din ng WHO, DOH. Okay? So, sa aming palagay, importante na gamitin natin yung standard of care. At kung may mga naiisip tayong mga bagong gamot na pwedeng gamitin, pwedeng dumaan yan sa normal na proseso. Hindi naman kailangang i-shortcut. No? So yun yung pinaka gusto namin maintindihan ng mga tao, and that is why ginagawa namin itong health forum para lahat tayo ay at the same level kakaintindihan. Jean, pwede mo siguro dagdagan. Doon sa tanong ni Jocelyn. Okay, so klaroin natin, no? Kasi ang mikrobyo, iba-ibang klase ang behavior at saka character ng mikrobyo, no? So, kanina sinabi natin na ang artemisinin derivative, proven na siya na meron siyang bisa sa malaria. So, ang malaria is a bacteria. Okay? Iba ang behavior niya sa virus. Okay? And in fact, kung titingnan mo sa lista ng mga mikrobyo, ang virus ang pinakamahirap gamutin. Okay, I'll give you some examples now of a viral infection na until now, hindi pa natin nakukuha yung definitive treatment. Okay? One of that is HIV. Hindi na tayo mapalayo, no? HIV. Ang daming mga pre-clinical trial drug na approved, but at the level of clinical trial, hindi pa rin na-approve. Kasi nga, kung i-compare mo siya sa efficacy or something like that, pero sa i-compare, hindi pa rin aabot doon sa barometro kung yung effective siya. Now, sa dengue kasi, ang tagal na itong dengue infection, kaya mahirap tanggapin yung breakthrough kasi marami na rin kami mga kakilalang mga scientists sa ibang bansa. Ang sinasabi nila, it's very difficult to conceptualize a drug against a dengue virus. Okay. Bakit? Number one, yung dengue virus, merong 4 na type yan. 1, 2, 3, 4. Each of these types has different character, no? Merong mas matapang at saka mas mild. Pangalawa, ang paggagamot ng yung sinabing berberine at saka artemisinin derivative, kung titingnan pag-aaralan mo yan, yung mechanism of action na para mapatay yung virus, hindi natin nakikita doon sa virus. Nakikita natin sa malaria, pero sa virus, wala tayong basihan paano niya papatayin ang virus. That's plain and simple na walang science with these 3 drugs against the dengue virus. Because some of these doctors are referring to the PubMed po. Nakalist daw po yung mga studies on berberine, about mga 2,800 studies on this particular herbal care. Okay, tama po yun, pero ang problema kasi doon, hindi naman sila part ng approved na standard of treatment sa mga clinical guidelines. Siguro sa mga ganong bagay na hindi kasama doon ang dengue, no? In fact, kung titignan mo yung berberine sa internet, mag-browse ka, ang dami niyang mga study, but these are what we call mga unfounded studies, no? Na talaga walang basihan kung bakit siya ginagamit. So, in short, eksperimento. Jocelyn, mayroong level of evidence eh. Hindi lahat na nakikita mo sa internet. Kahit siguro 1 million yun, pero walang scientific merit or absolutely class 1 evidence, no? Okay, number 1. Number 2, di dapat na-consider niyang mag-submit sa FDA.
bakit hindi nabigyan ng indikasyon sa FDA? Ang FDA ang gatekeeper ng gamot So dapat sumailalim sa FDA. Ngayon, kanina may nagtanong about kung divided ba ang PMA. Ito text lang ni Dr. Kalimag. At ito yung kanyang point. Nasa CHED lang daw siya. Dapat nandito siya. Si Dr. Kalimag is a clinical epidemiologist. Ito ang kanyang punto rito. And actually ko, Dr. Kalimag talagang binigay niya to. Scientific basis for the purported mechanism action of the individual drug herbal should be elucidated before any study is undertaken. Combined formulations are discouraged because if an adverse event happens, we don't know which drug caused the harm. So dapat daw yun ang ano. And then the lack of adverse events in a small sample size is not conclusive of the absence of harm. So yun ang isang puntos ng PMA dito. Good morning. Lidali Hunyo po from Philippines News Agency. Doc, gusto ko lang po malaman, binanggit niyo po kanina, yung mga children po na wherein the trial was conducted was the most vulnerable po. In the event po na merong harsh effects na mangyari years from now, do you think ano po ba possible harsh effects na pwedeng mangyari and sinong dapat managot? Dito muna sa clinical epidemiologist. Hindi natin alam kung paano na-aprobahan kasi sa paggamit yun sa mga bata. Ang usual na tamang paraan, papa-approve mo yung protocol, nakasulat sa protocol na anuman ang side effect na mangyari until specify mo yung number of years, dun sa mga subjects na na-enroll, sasagutin yan dapat ng kumpanya. Lalo na kung bata. Pag bata, kasi tulad ng sabi ko kanina, special precaution pag bata. Kasi nga vulnerable yung subjects. They cannot consent for themselves Dapat may guardian pa sila, may legal guardian pa sila, bago mo sila ma-enroll sa clinical trials. So, ideally, dapat sasagutin niya ng kumpanya kung may mangyari dun sa na-enroll na subject, either during the trial or after the trial. Dapat sasagutin niya ng kumpanya. For this case, hindi natin masasagot kasi hindi ko alam kung ano nakasulat doon sa agreement Tapos, bago mo siya ma-enroll, there is an informed consent. Nakasulat doon sa informed consent na mag-agree siya na mag-participate. Yun yung hindi masasayin ng bata. Kaya mahirap kung bata ang subject. Doon din nakalagay kung ano ang compensation sa kanila kung may mangyari sila. The worst na pwedeng mangyari, mamatay. Diba? Tulad sabi natin, sa trial na to, na-leak lang kasi ng sample size So, hindi enough yung conclusion natin that we can derive sa ganong kaliit na sample size. Tapos, kung babasahin yung maigi yung trial na yan na sinasite natin, yung pag-analyze kasi nila, hindi tama. Kasi hindi nila in-identify kung anong klase kung gano'ng kalala yung dengue na nagamot nila. No? Kasi kung ang lahat ng mga subjects mo, mild yung dengue, wala naman talagang mamamatay din. Kasi mababa nga nung fatality rate natin di ba? So bigyan mo lang ng hydration yan, buhay yung pasyente. So they cannot claim na porket walang namatay, ang ganda-ganda na ng drug. Pag kinumpare mo siya dun sa kabilang grupo, wala rin namatay. So ano yun, 100% sila pareho, walang namatay. Kasi nag-equalize lang sila dalawa. So ang conclusion mo doon, kung tama man yun ng pagkagagawa, it's no different than the usual care. It's no different than whatever yung binigay noong una. So bakit pa ako gagastos sa bagong drug? Bigay ko na lang yung standard of care, di ba? Kung tama yung pagkakagawa, no? That's how we can interpret it. Kasi equal parehong walang namatay. Okay. So dun sa aming position statement, sinabi namin na we should put special precaution sa vulnerable segment, bata at saka matatanda. Pero di sa bata, kasi I think 3/4 ng mortality according to the experts bata. Ngayon, dun yata doon sa protocol, nilamp nila yung mga pasyente ng age range ay 5 to 65. Sa tingin natin, does that make sense since the dengue symptoms have different effects across these ages, as nasabi ni Kiko.
And then, according to our position statement din, hindi mo pwedeng gamitin sa bata kung hindi mo na-try pang effective or safe sa matanda. Kasi hindi mo siya pwede. Kasi ang higher danger is actually on the kids. So you will not subject the kids muna kung hindi mo na-try muna sa adults. And to us, yun isa sa pinaka-masakit at na pwede mong gawin, lalo na sa mga bata na vulnerable. Ay, yun ang gusto ko lang emphasize doon. Jawel ang po sa Filipino Mirror. Sir, marami kasi lumalabas ngayon yung food supplement na sinasabi. Ang nasa likod po mga doktor, ano po masasabi niyo doon? Wala akong masasabi doon dahil hindi ho sila humaharap. Nasa likod lagi ang food supplements according ho sa ating dating Secretary SP Cabral, nilagyan niya na ng no therapeutic claims Alala niyo po ba yun? Opo, yun po ang sagot. Yun po ang sagot. Walang therapeutic claims. No approved therapeutic claims. Ngayon, kung sa likod naman ng mga doktor, hindi ko alam yun. So, yun lang po ang sagot ko. Maiksi, pero yun ang katotohanan ko. Kaya di kasi Good morning po kay Dr. Mario Panaligan. Kanina po, may release yun. Pag-upo ko, narinig ko kay Dr. Mario Panaligan worldwide. So I do believe that we have 160 countries all over the world. This is a very serious drug about the blood. So gusto ko lang po malaman, Doc, kung yung statistics po natin na itong worldwide na ito, globally, ay napakarami pong mga namamatay. Hanggang ngayon, meron pa ba tayong statistics regarding this matter? Do we have a new good research about this infectious drug? There are more drug cases every day nangyayari po. Thank you very much. Apo, ang WHO may continuing surveillance po yun So ginagawa niya tuloy-tuloy. Nabanggit ko nga kanina na recently may outbreak na dineclare sa Japan. So that's northern. Dati kasi tropical lang. So now it's really global. And you will note here yung previous slide. Yes, America, no, 2013, madami. Pero if you look at WHO, around 50 to 100 million dengue infections can occur worldwide every year. So this again, based on the continuous surveillance, may different areas sila talagang na-involved. Next natin, yung sa Amerika, last year, there were 2.35 million cases of dengue. Tapos more than 37,000 had severe dengue sa Amerika lang yun. So ulitin ko, may mga outbreaks na nire-report in different areas. The most recent is in Tokyo. So, ibig sabihin nun, yung ease of travel, yung mahilig kasi rin mag-travel lang yung mga tao, pagdala-dala nila yung virus, mas may lamok doon na pwede magdala, na maglipat ng virus. Kasi hindi na lang Aedes aegypti, pati Aedes albopicus, pwede mo din. First lang as nandun, malilipat niya so pwedeng kumalat. So, yun ang reason kaya naging global siya. And may declaration na it's a rising epidemic because of the different clusters or outbreaks of infection. Now, yung concern natin siyempre, bakit dumadami? Dahil ngayong madali siya malilipat. So, meron na rin namang lalabas na vaccine. Yun kasi yung, I think, isa sa mga preventive efforts o measures na inaaral na talaga at malapit na lumabas. So, baka next year o 2016, posible na lumabas yung vaccine. Kasama ang Pilipinas to sa involved sa study ng bakuna laban sa dengue. Marami talagang bata. Na mas, kung maalala niyo, pinakita ko kayo na yung mga namamatay, mas marami talaga sa bata. Next. Yan. Case fatality rate, ito po. Talaga pagka mas bata, mas marami namamatay. That's 1 to 4 years old and below. Kasi nga yung resistensya nila, saka yung mahirap habulin. Lalo na pag fluids o pagka meron ng complications, gaya ng pagdudugo.
Yung matanda, sabi ko kanina, vulnerable group din kasi may mga comorbid problems sila eh. May diabetes, may hypertension, may sakit sa puso. So, very careful din sa pagbibigay ng fluids. Eh, baka naman magkaroon ng tubig sa baga. At dagdag ko lang, no? Ang isang problema doon sa artemeter, artesunate, o lahat ng artemisinin derivatives, ano siya eh, pagka mataas ng dose, kasi ano siya, pwedeng mag-cause ng tinatawag natin QT, interval prolongation. Ibig sabihin nun, nagkakaroon ng problema sa tibok ng puso. So, hindi natin alam kung ano yung dapat na dose kasi wala nga pag-aaral dito sa mga gamot na to. Ito start with laban sa dengue. Kaya nung unang point namin, bakit ba hindi muna ginawa ng mga preliminary trials or preliminary studies para malaman kung gaano ka-safe o gaano ka-effective ito. So may phase 1, phase 2 bago ginawa itong phase 3. So, medical center for limitation. Ano po yun? Medical center po. Lahat naman po ng mga hospital pwede, kaya namang gamutin. Meron lang po designated na mga infectious disease lalo na sa mga gaya ng Ebola o kaya yung mga nakukuha na sa ibang bansa dati yung SARS yun sa lasa sa kayang RT. Sir. Ayun. Good morning po, Dr. Science Association. Sir, nagkaroon naman ng dengue. Ano ang possibility na mag-develop ng new strain of dengue? Sa kasakal. Kasi nabanggit nyo kanina ito it might cause drug resistance. Kung gagamit ng dengue. Malaria. So, what about magkaroon ng new strain of dengue sa kasakal? Is there any, can that drug possibly be used? Or kung sakali man yan nagamit na, what are the possible use sa may bagong strain na naman lumabas? What is the cost? Possible cost? Okay, kung meron mang double-blind studies, ano yung cost ng double-blind studies na? At saka yung double-blind studies na sa country of origin, ano ba yung cost nun? Ano ba? Sige, sigutin ko muna yung strain. No? So far, among the viruses, no, there are particular viruses na pwedeng mag-evolve into new strains. No? And common of these are the influenza virus, no? Because madali silang may hawa doon sa animals, tapos pwede silang mag-change ng structure nila to become a virulent strain, no? yung mga influenza virus. But for dengue, we don't see any new strain. Kung meron man kayong nakikita na halimbawa sa isang taon tumataas ang cases, it's not because of a new strain, it's still the same strain of dengue. Nangyayari lang, tumataas ang kaso dahil tumataas ang mode of transmission. Okay. Now, anong effect ng gamot sa virus? Definitely, kasi wala naman siyang mechanism of action na apektuhan niya yung virus, so definitely it will not affect in terms of the magiging mabangis yung mikrobyo, no? So definitely wala siyang effect doon. Meron bang intellectual property rights involved sa side ng mga formulators? Are they afraid of something when it comes to intellectual property rights? Wala. Sorry po, wala kaming papeles po ng kanilang IP submission eh. Pasensya na po. We don't know. Pinauna ko lang siya. Actually ko po ng breakbalita.com kasi nabanggit niyo kanina na walang science. Masasabi po ba natin na yung effort na ginagawa ng DOST, katulad po ng proyektong Obitrap na nakakatulong para makontrol ang pagdami ng lamok? Ano po yung masasabi niyo rito? Okay. Ang sinabi po namin yung walang science, yung mismo sa gamot na epekto doon sa virus. No? Pero yung mga tinatawag natin ng other interventions to control the transmission, no, yung paghawa or pagdami ng lamok para makakagat ng ibang tao, meron pong science doon. No? And in fact, doon tayo nakatutok sa pagkontrol ng malaria. No? So, doon ang pinaka-main ng control ng malaria or dengue is i-control natin na yung namok na yon na hindi dadami sa pamagitan ng pag-control doon kung saan sila nangingitlog. Kasi
kasi yun yung pinakasanhi talaga pag dami ng lamok. The more mosquito, the more yung kakagatin, the more ang incidence ng dengue. So doon talaga ang pinakatutok ng prevention. It's more on prevention but not on treatment. Yes, Doc. So, bali talagang ang proyekto talaga nito ng DOST nakakatulong. Yes po, kasi pinag-aralan din nila po yan bago nila ini-implement. Thank you po. Morning, Doc. Prevention is better than cure. In favor po ba kayo sa paggamit ng mga mosquito coil, insecticides, and debugging para ma-annihilate po itong mga mosquito na kumakagat sa mga human beings to prevent them? I think meron na tayong mga sagot dyan, no? Before, no? Yung defogging is just temporary kasi mag-defog ka sa isang area, lipat mo lang yung lamok sa ibang area. Oo. Same as insecticide din, no? Kasi hindi mo naman pwedeng lalagyan ng insecticide 24 hours yung bahay mo. Ang pinaka-importante talaga dito, no? As we always emphasize, tanggalin mo yung sa bahay kung saan yung may mga tubig, no? Maski gaano kaliit yung tubig, basta yung tubig na yan, doon nangingitlog ang lamok, isa yun sa mga sources ng dengue. Kaya ang sabi natin ngayon, dengue is not anymore a seasonal infection, no? It's a year-round. Kasi, number one, maraming basura, maraming tubig na naiipon, so doon talaga nangingitlog ang lamok, then proliferating the infection. Good morning, Doc. I'm Camilo Villalez from KITV Philippines. You made mention about the use of syntaxes. Can you expound further on this? Isa ko sa pinaglaban ho ng Philippine College of Physicians yung syntax sa tobacco and alcohol. For 2013, naka-generate po tayo ng 100 billion na nakuha natin sa tobacco at alcohol. So, ang sinasabi natin, magkaroon po tayo ng transparency and accountability kung saan pupunta o ginamit po yung syntax. Ang hinihiling po ng Primary Care Coalition ng PCP, magamit po sana sa human resources, sa pagka-training ng doktor, pag-hire ng doktor, nurses, healthcare professionals, dentists, lahat. Kasi hindi maaari na meron po kayong mga hospital pero wala naman po kayong mga human resources. I think po ito pinakamahalaga. Nalaan po siya halos sa PhilHealth. Pag dumami ho ang ating enrollers doon or enrollees, wala naman titingin doktor para doon ho. So ang focus ho namin is to advise or perhaps propose to the Department of Health na part of the syntax money should actually be focused on human resources po. Okay, salaries nila, training po nila, deployment po nila, retention para hindi sila umalis, patulungan yung LGU if there are hospitals there na kulang sa doktor. Sige ma'am. Matawag lang po. Mula po nung gamitin yung breakthrough daw na yan, puno, mga ilan na po kaya ang napagamitan ng pasyente na gamot na yon? May idea po ba kayo? Ayon mo sa kanilang pag-aaral, 290. Yung syntax, ang laking pera yan. Yun yung nakita natin on paper. So yun lang kung pwede natin sabihin. Nasabi din muna ng mga eksperto na 100% din sila ginamitan, pero doon naman sa hindi, buhay din naman din po. Tapos na pagsama-sama ko yung mga pasyente, mag-moderate or severe, nila stratify, para masabi natin kung talagang tumalab yung gamot. So, yun po. Malito yung sample size, yun po ibig namin sabihin. Baka dapat to, yun nata ang purpose nila, expand para pumunta ko sa phase 3 para mapa-approval sa FDA. Pero in itself, so flood ho yung una nilang trial. Kaya may kasabihan ho tayo, hindi ho tayo pwedeng gumawa ng isang bagay na coming fruit from a poison tree. Ibig sabihin kung may problema tayo sa basis noon, hindi natin pwedeng gamitin yun eventually dahil expanded to kasi flood po yung protocol po. Doon po sa 200 na yun, meron po bang monitoring na ginagawa para malaman po kung
Anong naging epekto po nun sa kanila? Meron po. Thank you. Sige, Ninya, yeah. Sige, bola. Anong update nila? Good morning, doctors. Kanina sinabi ni Dr. Drangkelino na mananagot yung kumpanya na nagsagawa ng trial. What about po yung sa DOH? Sinabi naman ng DOH na dapat accountable yung mga nag-aproba nitong treatment na ito. So sa tingin nyo ba, didiretsuhin ko na ho kayo, dapat ho bang managot si Secretary Ona dito sa ginawa na trial na ito? Yun yung introduction ko kanina. I was referring to that same question. Di ba? You asked me that question just December 2, di ba? Yung diniscuss namin ngayon on the validity ng trial na naging basihan ng expanded program. Ang sabi nga namin, hindi dumaan sa tamang proseso. Ngayon, kung may nararapat na kaparusahan dahil sa hindi pagsunod sa tamang proseso, tingin ko hindi kami in a position to answer that. Yung tamang ahensya dapat yung sumagot. So, kung sa tingin nila, may kaparusahan dahil hindi dumaan sa FDA yung pag-aproba, dapat managot kung sino man yung nag-aproba. FDA should be the one to answer that. Ang clinical trial kasi, dapat dadaan, ang usual ruta niya is dadaan siya sa FDA. Kasi nga, gamot siya. Tapos yung gamot dapat, meron kang importation permit para madala mo yung gamot dito sa bansa. Tapos dapat nakaspecify yung indication kung saan gagamitin. Sa gamot na to kasi yung tatlong combination, yung dalawang artemisinin derivative, tapos yung berberine. Ang berberine walang indication kasi herbal medicine siya eh. So, dapat unahin muna siya na may effect siya sa dengue. Yung dalawa naman, meron siyang indication for malaria pero wala siya sa dengue. So, dapat ma-prove mo rin na meron siya munang effect sa dengue bago siya ginawa doon sa trial. So, hindi kami aware kung saan dumaan yung proseso, kung alin yung na-shortcut doon sa proseso. Ang hirap sabihin kung sino yung mananagot eh. Pero definitely dapat may managot. Kung unethical man, definitely unethical ito. Kung legal man ito, hindi, mahirap sabihin. Kasi hindi ko alam yung legal proseso natin eh. Pero kung hindi tumaan sa tamang proseso, dapat may managot. Ano Berbarela yan? Berbarela. Okay, so we have time for last two questions. Sige, ito. Si Samuel Medellina po, Manila Bulletin. Nabanggit niyo po kanina na may parang mga hindi po nasunod sa ethical aspect ng study. Basehan po ba ito para matanggalan po ng lisensya ng isang doktor? Maaari. Kung ang complaint umabot halimbawa sa PRC, kasi sila yung in charge sa practice of the profession eh. Kung sa pag-iimbestiga ng PRC, merong unethical na nagawa yung doktor, then may basihan sila na tanggalan ng lisensya. Pwede yun. One more question dito. Yeah. Sir, sa espada, pag sobrang talim ng espada, at meron din sa espada na sobrang talim din, pag nagkaroon ng banggaan ng espada niya, may kisdat na lumalabas. Sure, that is the truth. Are you prepared for a confrontation kung sakasakaling gamitin ang espada niyo sa espada ng other side? Well, ang una muna, hindi ka muna gagamit ng espada. May option ka dun eh. Ang espada, ginagamit lang kung kailangan mo siyang gamitin. Pero kung espada ay binibuild mo parang si Sir Galahad, ay siguro gagamitin yun. Pero unang option natin, huwag tayong gumamit ng espada. Pag dumating ang pagkakataon na kailangan mo ng espada, siguraduhin mo na yun ay parang alapanday or Sir Galahad. Hindi tayo basta-basta lang nagagamit ng espada just for the sake of confrontation. Very good. Answer. I-ano ko lang, no? I think very important kasi yung ano niya, maninindigan ba tayo? Malagay ko the mere fact na nandito kami,
kinokorek po namin yung inilalagay mo namin yung sinasabi sa inyo yung namin sa inyo yung katotohanan, yung tama, ibig ko sabihin nun, maninindigan po. Di ba, in-explain namin yung mga flow ng pag-aaral, di ba? Ako ang nagsabi nun mga flow, doon sa part ko, kung iharap mo sa akin yung magsasabi ng tama yung trial, handa ako lumaban sa kanya. Basta hindi tayo uminom ng gamot. Kailangan may Medyo na walang problem niya pag may urgency. mukhang na excite na kayo sa espadahan. Okay? Sige ba? Tapusin na namin ito. Nagpapasalamat po kami sa inyo. Merry Christmas po at maligong bagong taon. Gusto kong pasalamatan ng ating speakers, si Dr. Mario Panaligan. Siya po ay board ho ng Philippine College of Physicians, Vice President ng Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases. Ang amin hong immediate past President ng Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases, isang dalabasa para sa infeksyon. Ang College Secretary ng UP College of Medicine, ang amin pong Board of Regents, responsible po sa ethics. Sa Pilipinas, so, ang pinakamahusay po sa ethics po ay si Dr. Captilino, kaya alam na alam po niya. Nandito rin po kasama namin ho si Dr. Maricar Limping sa advocacy, ang aming chair ng ethics committee, si Dr. Betsa Soco, isa ho siyang lung specialist sa East Avenue at sa UP. Andiyan ho si Dr. Amy Mateo, isa ho siyang lung specialist sa Amang Rodriguez, at chair ho siya ng amin pong residency training program. Gusto ko lang pasalamatan si Binibining Joyce Sierra sa amin ng media relations at si Carla po Reyes sa amin ng secretariat. So maraming salamat at we hope na maging masaya ang inyong Pasko at magkita po tayo sa unang linggo o pangalawang linggo ng Enero. Maraming salamat po. Wala silang Christmas party. Picture mo na. Can I request Maricar, Bell, picture lang muna, Joyce. For the media rin, kasi kailangan nila ng picture of this particular meeting. Okay, bukas naman po ng ilaw, sir. Yung mga doktora dapat nakaupo. Maganda nakaupo? Yung babae, okay. Hindi kami makikita. O kaya kayo na lang yung lahat. Kayo po, kami yung nagturan. Kayo yung nagturan. O sila. Kayo pa. Kami yung support. Support kami. Ay, yes, the agent. O, sumama kayo. Kayo dito. Kaya silang Sila muna. Kilala mo na Miss Judy, ha? Opo. Iliano ko sa team, baka makita kayo. Oo, wala pa naman talent siya. Oo, walang talent. Patain nila ng TV. Masintax tayo dyan, sis. Tapos na? Nalayas na kami. Masasama daw si Carla. Binaligan na. Carla, sama ka. Halika na, Ben. Ben. O, Art, yan ka. Bigay mo kaya mo, bigay mo. Kaya. Halika na, Mika. Walang tao dito. Christmas na ito. Christmas na. Ah,
Carla, hindi, Carla, sumamahan natin. Usama na kayo! Carla, baka sa kanila. Halika, Carla. Si Carla. Hindi, sumama ka na. Akin na ako kukuha. Sumama ka ng FB na. Sayang. Sorry. Ako na magkakaroon. Si Gary, sila na yung report. Okay, thank you very much. Merry Christmas.